Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin, gayon din sa kanila pong mga tahanan sa online, nanonood at kikinig ng midweek service po, lalo na nga po sa pakikinig sa salita ng Panginoon. At bago po tayo magsimula, tayo po muna ay lulog sa Panginoon at humingi ng kalakasan, kaunawaan sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. At inanyahan ko po kayong tumayong lahat para sa panalangin. Aming Amang Banal, muli kami po ay dumudulog sa iyo pong paanan, nagpapakumbaba at humihingi ng gabay sa gabing ito sa aming pong gawain sa Bethany Baptist Church dito po sa Cubao, at dalayan nga po namin na nawa ang iyong mga salita na mahayag sa iyong lingkod ay maging daluyan ng biyaya ng bawat isa, at nawaya masumpungan po namin din ang aming pangangailangang espiritual. At higit sa lahat, sa mga tahanan man, kung mayroong mga nanonood, nakikinig na wala pang Kristo sa kanilang puso, ay siya po ay kausapin ng Banal Espiritu at kanya pong masumpungan ang kaligtasan mula po sa Panginoong Hesus. At muli, dalayan ko rin po ang mga kapatiran patungo rito, ingat at gabayan, at makasama po namin sila sa amin pong gawain sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gawain ito mula sa simula hanggang sa amin pong pananalangin. Lahat pong ito ay amin dalangin sa pangalan po ng anak na si Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pag-awit. Magandang gabi po sa ating lahat. Good evening po. Good evening. Ayan, welcome po muli sa ating pananambahan. Tayo po ay magpuri sa Panginoon at umawit. How excellent your name. You took me and you loved me, and you've given me a crown, and now I praise your name eternally. O Lord our God, how excellent your name is, how excellent your name in all the earth. Your glory fills the beyond the farthest star, how excellent your name in all the earth. How excellent your name in all the earth. Ating pasunod na awitin, Be Thou My Vision. My
man's empty praise, thou mine inheritance, now and always. Thou and thou only, first in my heart. High King of heaven, my treasure thou art. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joys, oh bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever befall, still be my vision, O ruler of all. Amen. Tayo po yung magkamayan. Batiin po natin ang bawat isa habang inaawit ang Ito ang Araw. Ito ang araw, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Oh, ito ang araw na gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na gawa ng Diyos. Amen. Kaya po inasin na atin ng mga pwesto, maaari na po tayo magsiupo. Yan, para po sa ating mga announcement and reminders. Yan, daily Bible blessings po. Araw-araw po yan from Monday to Saturday sa ating pong members GC, Bethany Cubao members GC, sa ating Facebook page at YouTube channel. Yan, at every Wednesday po, yan, tulad po ngayon, 7 p.m. ang start po nating midweek service and prayer meeting. Yan, at every Sunday naman po, at 9 a.m. po ang start po natin ng Sunday worship service. Yan, at ang tema po natin sa darating na linggo, mga hindi mabuburang kasalanan. Yan, sa Jeremiah 2:22. Yan, at every Sunday naman po, after po natin morning worship service, ay ang ating New Life class po, muna po ni Ma'am Minda Fulgar. Yan po. Every 3 p.m. naman po, every Sunday din po, sa ating Begonia Room, may ating Adult Sunday School class. At meron naman pong weekly activities, ang isa po natin gawain sa Goyi Cubao. Yan, Bible study po yan every Wednesday and Saturday. At BKBC and tract distribution every Saturday. Sa Kamari naman po, ating gawain doon every Friday po. Meron pong home Bible study, prayer, fellowship, and monthly worship service. Sa San Mateo naman po, every Saturday, ating home Bible study. At sa Taytay, every Saturday din po, worship service. Yan. At every last Sunday of the month, tulad po na nangyari last Sunday, yan, every last Sunday po ay ang ating special mission, gift giving. At ganoon din po ang Lord's Supper, na after po yan ng adult Sunday School class. Yan. At yung ating pong first time visitors, yan, last Sunday po, praise God, okay po, marami po tayong bisita. So susunod po na last Sunday po, nitong September 28, yan, patuloy po tayong mag-imbita. Ayan. Ganoon rin po every Sunday, tulad nga po na H1 Bring One natin. Mag-invite po tayo palagi. Yan, at malapit na po, ayan, muling paanyaya po sa ating lahat sa narapit na 36 Missions Conference and 60th Church Anniversary. Tayo po ngayon ay mga katunghay bilang paghahanda ng special number na manggagaling po sa Bethany Baptist Church Cubao Choir.
Tayo po muli tumay lahat. Tayo po umawit muli sa Panginoon. Change my heart, O God. Change my heart, O God. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart. Magsiupo lahat. Atin na pong ihanda ang ating puso't isipan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa ating pong tawagin nating preacher for tonight, Brother Conrado Castillo. Muli po, magandang gabi sa bawat isa, gayon din sa kanila pong mga tahanan sa online. Tayo naman po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ang ating pong paksa sa gabing ito ay patungkol po kay Satan, ano? Kasi kalimitan ang kaguluhan, away ay turuan, ano? Hindi nila alam meron nandun sa likod, ano? Hindi na nakikita. Satan at kanyang mga kampon. At pag-aaralan po natin ngayon ang maging handa sa daya ni Satanas. At ito pong text natin ay sa Joshua chapter 9, Joshua chapter 9, verse 3 to 6, tatalo tayo ng 14 to 16, ano? Ako ang babasa ng 3, kayo 4, 3, kayo 4, ako 5, kayo 6, tapos talon tayo ng 14, ako de, ha? Okay, magsitayo po tayong lahat. Basahin po natin ito ng salitan, ano? Joshua chapter 9, verse 3, Chapter 9, verse 3 to 6 at 14 to 16. Okay, sabi po dyan sa verse 3, ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon ang ginawa ni Josue sa Jericho at sa Ai, verse 4, Verse 5, at mga tagti-tagting pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa, at ng mga lumang bihisan na suot nila, at ang lahat na tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Verse 6, Verse 6 po, at kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. 15.
Sabay-sabay po tayo, 16. At nangyari sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila'y makapagtipanan sa kanila, na kanilang nabalitaan na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y nananahang kasama nila. Okay, tayo po muna ay dumako sa Panginoon. Aming Amang Banal, muli sa iyo ang kapurihan at kalulatian sa aming pong kalagitnaan, maging sa kanilang pong tahanan, na meron pong nanonood, nakikinig ng mensaheng ito o gawain sa gabing ito. Dalangin po namin, Panginoon, patnubayan kami sa magitan ng iyong banal na Espiritu na siyang kumilos sa aming kalagitnaan at sa mga tahanan, Panginoon, kung saan bukas ang iyo pong programa. At dalangin ko rin po, Ama, ang mga kapatiran na patungo rito, ikaw mag-ingat at makasama namin sila sa iyo pong inihandang biyaya mula po sa iyong salita. At patawarin kami sa lahat ng pagkukulang, linisin kami sa lahat ng aming karumihan. At sa gayon ay maihanda po namin ang aming puso't isipan sa pakikinig at aming maunawaan ng lubos ang iyo pong layunin mula po sa mensahe na aming pong mapapakinggan. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. Kaya mag-isipon na po tayong lahat, maging handa sa daya ni Satanas. Okay, ano? Sa ating pong pag-aaral ay meron tayong 3 bahagi, no? Medyo mahaba, pero bibigyan ko na lang ng oras po, yung mahalaga. Okay? At alam po naman natin, kapag maghahalalan, yung mga political candidacy, ay gumagawa ng iba't ibang mga kaparaanan. Sila ay gumagastos ng salapi, oras, mga gimmicks para manalo. Kuminsan pati buhay, di po ba, ng tao. Ganyan po, kagulo ang ating politika, lalo na sa ating bansa. At sa likod po niyan, hindi natin alam na meron pong mga nagdidikta, yung kaaway natin. Dapat kilalanin po natin ang ating mga kaaway. Sapagkat ang ating pong kaaway, sabing gano'n, ay invisible, hindi natin kikita yan. At makikita po natin kung ano yung mga kaparaanan na nais ng Diyos na mapanghawakan natin bilang tayo ay hindi mahulog sa iba't ibang pakana o taktika ng kaaway. Ang background po nito, yung Israelite, ay patungo doon sa conquering promised land, at dito ay nakatawid na sila doon sa Jordan River, nakatawid na sila. At nasakop na nila yung Jericho at yung AI. Nasakop na po nila yon. At siyempre, balitang-balita na yun doon sa kabuuan ng promised land na yun, doon sa Kanaan. Kaya yung mga tao natatakot. Bagamat mayroong mga bansa na na nakahanda, nakaprepare. At dito po, itong Gibeon, kung titingnan natin, napakalapit lang po pala nila. Pero sila po ay gumawa ng kaparaanan. Gumawa po ng kaparaanan para hindi po sila malipol. Kasi ang sabi ng Diyos, hindi lamang i-conquered yung kanilang land, kundi lahat sila ay patayin. Huwag makikipagkasundo. At dito po, sa unang bahagi, ay meron 3 pag-aaralan po tayo. Sa unang bahagi po, sabi diyan, ay yung Joshua, makita nga natin, sabi nga, verse 3 hanggang 6, na nang mabalitaan, sabi dito, ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gabaon, ang ginawa ni Joshua sa Jericho at sa Ai, ay gumawa naman silang may katusuhan. At yumaon at nagpangkunwaring sila'y mga sugo at nagpasa ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma at punit at tinahi. Mukhang kahabag-habag yung kanilang ayos. At mga tagpi-tagping pangyapak na nakasuot sa kanilang mga paa at na mga lumang bisan na suot nila at ang lahat na tinapay na kanilang baon ay tuyo at inaamag. Talagang preparado yung kanilang pamamaraan. Verse 6, at sila'y nagsiparaon, sabi rito, kay Josue,
sa kampamento sa Gilgal at nangagsabi sa kanya at sa mga lalaki ng Israel, kami ay mula sa malayong lupain, ngayon nga'y makipagtipan kayo sa amin. Ayan, no? Magkaroon sila ng peace treaty, ano? Yung kanilang nais. Ayan, ano? At tandaan po natin, no? Sa unang bahagi, sabi natin, si Satanas ay dalubhasa sa pamamaraan. At dito nga, ang pakikipagkapayapaan ng Gibeon, ano? Kaya nga sabi sa Ephesians, ano? Pinaunahan na tayo, no? Sa Ephesians 6:12 sabi, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kaya nga po, dahil sa takot na sila ay malipol ng mga Israelita, ay sila ay gumawa ng kaparaanan. Sabi sa verse 4, at gumawa naman silang may katusuhan at yumaon at nagkunwaling sila mga sugo at nagpasa ng mga lumang bayong sa kanilang mga asno at mga sisidlang balat ng alak na luma. Kita nyo, no? Sabi nga, at punit-punit pa at tinahilang yung kanilang mga daladalahan. Ito yung makikita po natin maging sa kapanahon na natin ngayon. Yung bang mga manlulokong ahente lumalapit na may kaamuan at may malasakit at napakagaling mangakit, ano? Kapag mayroon silang sinesale na produkto. At sabi nga dyan sa 2 Corinthians chapter 11, verse 14 and 15, sabi, at hindi katakataka, sabi dyan, ano, sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Verse 15, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran, na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Kasi madali po ika ngayon ay madiskubre, hindi habang panahon. Tandaan natin, yung mga panloloko, hindi habang panahon. Yan ay magagawa po nila. Merong hangganan yan. At kapag kumilos ang Panginoon. Pero ang sa atin po, dapat tayo ay maging maingat, ano? Mapagsiyasa tayo sa kapaligiran. Sa kasalukuyan, napakarami na. Lalo na sa cellphone, maraming na loloko. Dati sa abroad, di ba? Hinihinga ng mga placement fee, di ba? Ang pala, doon lang dadalhin sa mga probinsya. Sumakay sa aeroplano, pero dito rin sa Pilipinas ang baksak. Maraming mga kaparaanan, ano? Ang mga ahente sa kasalukuyan ngayon na mga manloloko. Kaya maging maingat tayo. At sabi nga ay nakakaakit ang kanilang pananalita. Nakakaakit po, ano? Lalo na yung mga ministro sa mga ibang iglesia, no? Magaling sila. Kasi pinag-aaralan nila yan eh. Kung paano ika nga nila maaakit ang mga tao sa kanilang mga relihiyon. Kung paano nila sila ay magiging membro. Kaya tayo, ika nga ay gagamitin ng Panginoon. Sa anong kaparaanan, tayo yung magtutuwid. Kaya napakahirap din kuminsan na yung mga meron ng inaaniban na simbahan, mga nakatanim na sa isipan nila, yung mga katuruan sa kanila, nakatatak na, hindi na ika nga kayang baliin. At meron pa nga sabi dyan dito kami isinilang, sabing ganon. At sabi ng magulang namin, huwag kaming aalis sa aming paniniwala. Kita nyo, no? Yung kanilang pamamaraan ng dyablo sa pamamagitan ng relihiyon. Makita natin yan. No? Sa Genesis nga po, di ba? 3:4 ay sabi diyan ay nakakaakit, di ba? Ang kanilang pananalita. Sabi nga sa Genesis 2:17, datapwat sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain, sabi ng Diyos, ano?
sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay walang pagsalang mamamatay ka. Pero anong sabi ni Satan? Ito po sa verse 8. Dadapat sa kain pagkakailanman ay masama, huwag kang kakain. At sa verse 4 sabi, at sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Ano? At doon ika nga ay naakit ang babae. Lalo na nung tingnan niya yung ipinagbabawal na prutas. Ano? Naakit siya, tinitigan niya. Kaya ang nangyari, kasi ang ganda ng paliwanag ng ahas hindi kayo mamamatay. Pagkat kundi makikilala nyo ang tama at mali. At kayo nga ay magiging parang Diyos. Sino nga ba ang ayaw na magkaroon ng katulad ng kapangyarihan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat? Di po ba? Kaya nga siya ay kumuha, kinain, at binigyan yung kanyang kapartner na si Adan. At ang tao ay nahulog sa kasalanan. At yan po yung dala-dala natin ngayon, di po ba? Kaya nga bumaba ang Panginoong Hesus para tayo ay tubusin, iligtas. No? Gumagamit siya ng mga bagay na kaakit-akit. Kaya nga po ang mga manampalataya ay maaaring madaya. Ano? Kaya nga sa Matthew 7:15, sabi ng ating Panginoong Hesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit tupa, dadapat sa loob ay mga lobong maninila. Ayan po, kalahati, tupa. Pala, lobong maninila. Maraming ganyan sa panahon natin ngayon na mga grupo. At magtataka tayo kung bakit madali silang makakuha ng mga kasapi, mga membro, at marami pa. Kita po ninyo, no? Pero tayo, wag lilihis. Ngayon, makita po natin yung pamamaraan na dapat natin gawin. Gumagamit siya ng mga bagay na kaakit-akit, ano? Katulad po sa Matthew 4, 8 and 9, ang diablo ay tuksoin ang ating Panginoon. Ano sabi niya sa verse 8? At muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kalwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Makita niyo, pati si Christ, tinukso niya nung devil. Tinukso. Tayo pa kaya? Kaya dapat tayo, ika nga, ay maingat at makita natin ano ba yung kaparaanan. At tinukso ang Panginoong Hesus. At kung siya'y tinukso, tayo man ay tutuksuhin niya. At sa paningin at mga pangangailangan, lalo sa panahon natin ngayon, laganap ang mga cellphone, TV, kung ano-ano pong mga makikita natin na mga patalastas. Yung sa mga commercial sa TV, nandiyan po yung bisyo, nandiyan yung alak. Kita nyo yung alak, di po ba? Napakaganda ng mga pinakikita nila, yung mga babae, di po ba? Tapos ay mayroon pang mga sinasabi ng ilan, para ikaw ay maging tunay na lalaki. Ito ang inumin mo. Di po ba? Maging macho. Yung po yung mga At ganyan din, pati yung sugal, di po ba? Online na. Online na ang sugal eh. At nakakalumo, na siya ay gumagawa ng kaparaanan, ang diablo eh. Padadamahin ka eh. Marami kong mga mga alaman na tumama, libo. Pero hindi tuloy-tuloy yan. Meron ba namang nag-business na palugi? Hindi po, unti-unti yan babawiin. Babawiin yan. Kaya sabi ko sa kanila yan ay palabas lang yan. Sa una lang yan.
Pinadadama kayo niyan para kayo ay tumaya ng tumaya. Totoo po yun. Maging anumang sugal, ay ika nga, isa-isang tabi natin yan. Kasi hindi yan ang layunin ng Diyos, di po ba? Anong sabi ng Diyos? Mula nahulog ang tao sa kasalanan, kailangan mo magpagal, maghirap, para ikaw ay kumain hanggang sa bumalik ka sa lupa. Yan ang layunin ng Diyos Hindi magpasarap lamang. Maaari yung mga may mga business, di po ba? Maaaring tanungin tayo, bakit yung mga wala namang ginagawa yan? Hindi natin alam yung mga pinagmulan yan, yung pinagsimulaan nila. Kasi nagpakahirap din yan para kumita Yung mga yan Tapos yung mga kanilang mga pamilya, mga anak, ang nakikinabang. Pero may pananagutan din sila sa kanila pong mga kinikita na yan. Ang Panginoon po ay tinukso sa paningin, at pampaalis pagod lang daw yung mga alak na yan. At siya po ay pakita rin ng mga himala, At sabi nga ay siya gumagawa sa Revelation 13, at siya gumagawa ng mga dakilang tanda na nakapagpapababa ng kahit na apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Darating ang oras niyan. Pakikilusin ng diablo. Ultimo yung mga idols na yan. Doon nga sa may dito sa may Espanya, merong kapatiran ako diyan. Meron daw doon isang bahay na kumikilos daw yung yung imahen pag nilagay mo sa palad. Pero nung sila ay sa kanya inilagay nila, wala. Kita nyo, paano kumikilos ang diablo, Dinadaya nung paningin. At sa gayon, ika nga, maniniwala sila. Gumagawa ng dakilang tanda, lalo na sa bandang huli, sa huling panahon pa. At sabi dyan sa verse 14 ng noong Revelation, at sabi rito, nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda. At isa na nga po dyan yung healing, di po ba? Yung healing. Maraming napagagaling. Yung mga, sabi nga natin, yung mga albularyo, di ba? Ang tawag natin doon, yung mga kwak, healing, di ba? Yung meron ba tayong kilalang healer? Maraming nang sumikat ng mga nakaraan, di ba? Na mga nanggagamot, dinadayo pa. Meron pa sa Baguio, di po ba? Kaya po, sila ay naniniwala kasi gumaling Gumaling po yung kanilang mga karamdaman na dinadala. Hindi lang po yan, At sa verse 11 po, sabi diyan ng ito po sa Ecclesiastes sa 2:8, sa wealth po, sa mga karangyaan. Kasi ang pamantayan ng tao, kailangan mong lumigaya at maging dakila, kilala sa mundo, kailangan meron kang kayamanan, di po ba? Kilala ka. Ngunit, si Solomon, kilala natin si Solomon, anak ni David. Sabi po sa verse 11, ito po yung kanyang ginawa. Sa verse 8, sabi niya, nagtipon din ako sa akin ng pilak at ginto at ng tanging kayamanan ng mga hari at ng mga lalawigan. At sa verse 11, sabing ganyan, nang magkagayon, minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay at ang gaway na aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauwi sa wala. Pero yan yung pinag-aagawan, di po ba? Pinagpapatayan, maging yung pwesto. At nauwi sa wala at walang pakinabang. Kita nyo, walang pakinabang sa ilalim ng araw. Dito yon sa lupa. Kasi merong hangganan. Kaya nga po siya, ang katanungan niya, doon siya ika nga ay
ay nagawa niya na yung napakaraming pagbabago, accomplishment sa Israel. Inisip niya ngayon, basahin natin, alamin natin, sabi niya, ano kaya yung mga nagawa ko, naiwan ko, yung kayang papalit sa akin, ay ipagpapatuloy ito. Ngunit hindi po, di po ba? Kasi iba-iba ang naging hari at iba-iba yung kanilang pamamahala. Lalo na doon sa Israel. Pero dito sa Juda, merong mga hari na dinakila. Kita nyo, mas marami ang mga naging haring tumalikod sa Diyos eh. Napakarami. Kisa dun sa mga sumunod sa Panginoon. Yan po sa wealth. Kasi yung itinatatak sa isip natin, lalo sa panahon, kailangan magpakarami ko ng ipon. Sabing ganun sa isipan niya. Pero pagdating ng oras, sa Ama pupunta yun. Meron nga akong tatawa ako dun sa isang tao dun na kita ko, nag-iipon siya ng sa alkansya. Hindi lang barya, inilalagay niya, buo, lilibuhin. Pag sumasahod siya, inihuhulog niya dun. Aba, napansin niya, medyo lumaki yung butas. At nung buksan niya, dadaanin na lang. Wala na yung libo, dadaanin na lang. Birin niyo yun, Kaya wala tayong kasiguruhan dito sa lupa Kaya ang kailangan natin sa pagtitipon ng kayamanan doon, di ba sabi ng Panginoon, doon tayo magtipon sa kabilang buhay doon sa langit. Yun ang ipunin natin. At sigurado hindi mananakaw, sabi gano'n, hindi masisira. Yun po yung kailangan natin. Bisyo, alak, po? Yung relihiyon, alam naman natin. Ito yung sistema di ba? Lahat ng sistema ng mundo ay nandyan si Satan. Di ba? Ano sabi ng ng 2 Corinthians 4:4, hari ng mundo. Walang iba kundi si Satan. Kaya lahat yan hawak niya Mga relihiyon, education, politika, lahat po nandyan siya. At pinaiikot po niya yan. Kita nyo, lahat ng kaguluhan ay sa buong mundo. At sa relihiyon po, sabi sa 2 Timothy 3:5, sabi na may anyo ng kabanalan. Dato pa tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayong ka rin naman sa mga ito. Ayan, Kita nyo na? Mga madasalin. Meron akong, talagang halos araw-araw nagsisimba. Ngunit, walang pagbabago. Nandun pa rin yung pagtatungayaw. At, pang-anim po, yung pag-aasawa. Ito po, di po ba? Sabi diyan sa 2 Corinthians 6:14, huwag kayong makipamato ng kabilan sa mga di nagsisampalataya. Sa panahon natin ngayon, iba na po Nagsasama na. Napakaganda pa ng dawag natin, di ba? Live-in. Live-in. Pero kung titingnan natin, fornication. Nagsasama ng walang ikangang basbas. Kaya hindi po pagpapalain ng Panginoon. At kayong mga kabataan, huwag tayo muna pabigla-bigla, huwag tayong padala sa tibok ng ating mga puso. Kasi ang puso, daw? Mandaraya. Gusto ko siya ikamamatay ko pag nawala siya. Ang papatay sa kanya yung kalipin niya. Di po ba? Ginugulpi siya Kaya hiwalay din ang nangyayari. Kaya nga po maraming tao ang nadadaya na ginagamit ang mga tao rin ni Satan. Nadaya kasi sa panglabas na katingin tulad ng prutas na bulok sa ilalim. Kita mo maganda, di po ba? Yung ilalim pala ay bulok.
Yung ganyan din yung mga money changer. Kulang ang yung pinapapalit mo na dolyar, kulang. Ang pala, nakatupi lang. Oh. Pag bibilangin, usto. May nakatupi pala. Kaya pagbilang, tama. Pag abot sa'yo, pag binilang mo, kulang na. No, kaya nga po mag-ingat sa mga taong ginagamit ng dyablo, mapang-akit na pananalita at katuruan. Alam na natin yan, ano? Marami sila ikangang pamamaraan. At pangalawa po ay ang bunga ng kanyang pandaraya. Ano? Joshua 9:14-16. Sabi diyan, at kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. At si Joshua ay nakipagkapayapaan sa kanila at nakipagtipan sa kanila na napabayaan silang mabuhay at ang mga prinsipe ng kapisanan at sumampa sa kanila. At nangyari sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos sila makipagtipan sa kanila, na kanilang nabalita na sila'y kanilang kalapit bayan at sila'y nananahang kasama nila. Kita po ninyo, no? Hindi na sila humingi ika nga ng payo sa Panginoon. Kasi dapat talaga malaki man, maliit na bagay ay ipinahahatid sa Panginoon. Ganyan po kung basahin natin si Haring David, bago siya sumugod sa isang digmaan, siya ay nakikipag-usap muna sa Panginoon. Kami ba ay tutuloy sa pakikipagbaka o mag-iintay kami? At ang Panginoon ay tumutugon. Ngunit dito, kaunti lang naman yan yung kalaban na yan. Maliit lang yan. Hindi kinakailangang marami ang ipadadala natin para matalo yan. Kayang-kaya natin yan. Yun ang sa isip nila, no? Bakit? At sabi nga ay at nangyari sa katapusan ng 3 araw, pagkatapos na sila makipagtipan sa kanila na kanilang nabalitaan na sila kanilang kalapit bayan. Nakita nyo, at sila ay nananahang kasama nila. At una nga po sa loob nito, sila ay nalinlang ng mga Gabaonita. Kasi nakalimutan nila ang utos ng Diyos sa kanila. Ano po ang sabi sa Deuteronomy 7:1 and 2? Sabi diyan, pagka ipapasok ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinaroroonan upang ariin at palalayasin ang maraming bansa sa harap mo, ang Heteo at ang Gergeso at ang Amoreo at ang Cananeo at ang Pereseo at ang Hebeo at ang Jebuseo na 7 bansang lalong malaki at mga lalong makapangyarihan sa iyo. Pero kung isipin natin, parang hindi kaya. Hindi natin kaya talaga yan. Sabing malalaki, marami. Kaya nga nung nagpadala sila ng di ba? Ng spy, ano sabi nung 10? Mga higante, kakainin lang tayo, hindi tayo uubra. Matataas yung mga bakod nila. Hindi natin kaya silang talunin. Ngunit, ika nga, ang nanindigan, si Joshua, saka si Caleb. Di po ba? At sila ay nakalagpas doon sa Promised Land, sa Jordan River, yung 2. Pero yung 10, nung time na yun, ano nangyari? Pinatay sila ng Panginoon. Kasi mali yung ulat nila. Sabi rito, 7 bansa na malalaki at makapangyarihan. Pero sa Panginoon, kung ano ang sabihin, tandaan natin, yun ay magagawa natin. Maaaring sa isipan natin, dahil hindi pa natin nagagawa, hindi natin kaya Hindi, yung tumayo lang tayo dito mag-song lead di ba? Pag ikaw ay tinuro, o kaya mag-pray. Hindi ko kaya ayaw ko. Di ba? Kasi hindi pa natin sinusubukan Pero gawin natin, maging sa pagtuturo sa mga bata, sa mga babae, sa mga kabataan. Maging sa Bible study. Sa una lang naman talaga, mahirap dahil hindi mo pa nagagawa. Pero hindi ka naman isasabak agad.
Kailangan lang, ano ka lang, sa tabi ka lang muna, makikinig ka. Ako nung sumasama ako, sabi sa inyo, ako lang nagpe-pray, closing sa Bible study. Pero unti-unti, pinakikinggan ko yung mga katanungan, yun, lumalago yung ating kaalaman. Yun ang simula. Ika nga ng pagiging matured mo sa Panginoon. Sila'y nalinlang, nakalimutan nila yung utos ng Diyos. At sa Deuteronomy 20:16, sabi nga, ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana ay huwag kang magtitira ng may buhay. Kita nyo, sa anumang bagay na humihinga, pati hayop. Yun ang utos ng Panginoon eh. Kung isipin natin, parang parang mali di po ba? Pero kung babasahin natin itong wala dyan, sa 2018, sabi, upang huwag kayong turuan nilang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, na anupat kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Kasi nag-aalay sila ng mga bata, mga tao, sa Diyos-Diyosan nila. At may kasama pang mga sexual. Biro niyo yun, ayaw ng Diyos na gano'n. Gusto niya yung matuwid na pananambahan. At pangalawa, sabi, Israelite overconfident, sa 9:14 sabi, at kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. Nagtiwala sa kanilang kaunawaan. Sabi, marahil nila, eto na nga, kita natin yung pruweba, yung kanilang mga kasuutan, mga gamit, pawang luma. Sira. Ganyan ang papel ng kaaway. Diablo, kumisan maganda ang kanilang mga panlabas, kumisan ika nga ay kahabag-abag, kaawa-awa. Pero hindi mo ika nga nalalaman yung pala ay taktika, pamamaraan ng kaaway. Di ba sa inyo, siguro may mga umiikot. Nasunugan po kami. Pwede mo bang makahingi mga ilang pirasong damit? Di ba, meron mga ganon. Ilang buwan na po kami doon sa labas. Doon lang po kami kumakain, doon lang kami natutulog. Ikaw naman, mahabag ka, siyempre, hindi lang damit ang ibibigay mo, baka pati pagkain, di po ba? Pero dapat, ika nga ay maging maingat tayo. Hindi naman masamang magbigay Lalo na kung ibinibigay natin pangangailangan nila. Bigay po natin yung nararapat. Pero dito po sila ay nag-over-confident. At sabi, kumuha sila ng mga kanilang baon. At ngunit sabi ng Proverb 11:14, kung saan walang pantas na pamamahala, ang bayan ay nababaksak. Yung counselor, tagapayo. Ngunit sa kamamihan ng mga tagapayo ay may kagalingan. Kasi isip ng tao, kapag meron kong binanggit na isang bagay, iba yung ikangang kaunawaan niya. Hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi sila kumonsulta sa Diyos. Yung kanilang decision and planning, sabi nga ay kumuha ang mga tao sa Israel ng kanilang baon at hindi humingi ng payo sa bibig ng Panginoon. Dito po sa Joshua 7:2-3, sabi diyan, at mula sa Jericho ay nagsugo si Joshua ng mga lalaki sa Ai na nasisiping ng Bet-Aben sa dakong silanganan ng Bethel at nagsalita sa kanila na nagsasabi, sumampa kayo at tiktikan ninyo ang lupain, at ang malalaki yumaon at tiniktikan ang Ai. At sila ay nagsibalik kay Joshua at sinabi sa kanya, huwag sumampa ang buong bayan, kundi sumampa lamang ang 2,000 o 3,000 lalaki. At sugatan ang Ai, huwag mong pagurin ang buong bayan doon, sapagkat sila ay kakaunti. Pero ang nangyari, umatras sila at may namatay sa kanila. Kasi nga, buo tiwala lang nila sa kanilang sarili, sa kanilang leader, hindi sa
Panginoon. At pangatlong bagay, ang pamamaraan laban sa pandaraya ni Satanas. Sa 18 hanggang 20, sabi diyan, at hindi sila sinaktan ng mga anak ni Israel sapagkat ang mga prinsipe ng kapisanan ay sumampa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, at inupasala ng buong kapisanan ang mga prinsipe. Ngunit, verse 19, sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila sa pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Ngayon nga'y hindi natin magagalaw sila. Yun po yung ikang padalos-dalos na aksyon, desisyon na hindi kasama ang Panginoon. Kaya sa lahat po ng ating gagawin, alamin natin. Ano man yung gagawin natin, bagay. Kung ito man ay maganda, iparating pa rin natin. Kung ito man ay maliit, iparating pa rin natin sa Panginoon. Sapagkat yung ating kaisipan, kung minsan ay merong hangganan. May hangganan. Hindi katulad ng Panginoon, alam niya kung ano yung kaparaanan eh. Katulad ni di ba? Kung naalala natin si Jose, na asawa ni Mary, natuklasan niya na si Mary ay kabuanan, di po ba? Buntis. Ano sa isip niya? Ito ay hiwalayan. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon sa panaginip? Pakasalan mo siya. Sapagkat ang kanyang ipinagbubuntis ay mula sa Diyos Ama. Kita niyo ang pamamaraan natin, kapos ang panandalian lang yung ating mga na paraan. Pero ang Diyos malawak, malulang hanggan. Kaya kung minsan masakit, di po ba, yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero merong magandang layunin sa ating buhay. Kaya unawain natin kung ano man yung nangyayari sa atin at magtiwala tayo sa Diyos. Meron siyang ikang magandang itinuturo sa bawat isa sa atin. Ito po yung pamamaraan, Hindi nila sinaktan ang mga taga-Gabaon, Ngunit sinabi ng lahat ng mga prinsipe sa buong kapisanan, kami ay sumumpa sa kanila na sa pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ngayon hindi natin magagalaw sila. 20, ito ang ating gagawin sa kanila at sila ay ating papabayaang mabuhay. Baka ang pag-iinit ay sumaatin dahil sa sumpa sa ating sinumpa sa kanila. Kasi nakapagbitaw sila ng salita ng pakikipag-peace treaty, di po ba? At ayaw ng Panginoon na kapag sinabi mo ay babawiin mo. At ito isang marahil ay isang pagsubok din, sa mga taga-Israelita. Na isang lesson, aral, na hindi dapat na pabigla-bigla. Gayun din tayo sa ating pong mga pagdidesisyon sa ating buhay, malaki man yan, maliit, o delikado man yan o hindi. Alamin natin mula sa Panginoon. At kailangan nga po natin ay huwag lilihis. Unang-una ay huwag lilihis mula sa salita ng Diyos upang di madaya. At sa Joshua 1:8, sabi nga po, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nasusulat dito. Sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at kung magkagayon, iyong pagiginhawahin ng iyong lakad. At kung magkagayoy, magtatamo kang mabuting kawakasan. Kasi doon ka lang nakasentro nakatutok yung paningin mo doon yung isipan mo doon Ngunit pag bumaling ka sa kanan, kaliwa, ligaw tayo. Di po ba si Pedro? Nakatingin sa Panginoon, Panginoon, lalakad ako sa sa tubig, lalapit ako sa iyo. Nung nakatingin siya, di ba? Bumaba siya sa bangka, nakakalakad siya. Pero biglang lumakas ang hangin, alon, doon siya napatingin. Ano nangyari? Unti-unti siyang lumulubog. Kaya doon lang parati sa sentro, sa Panginoon. Kaya nga dapat sa tuwid na daan, ang ating lakad upang makatiyak tayo na direksyon ng Panginoon yon.
Pangalawa, tayo po ay pasailalim sa Diyos o yung tinatawag natin pag-submit tayo, submission. At sabi sa James 4:7, ay ganito po, pasakop nga kayo sa Diyos, dadapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Hindi natin kaya, di ba? Ang dyablo. Hindi natin nakikita siya eh. Kung ano yung kaparaanan na gagawin niya sa atin eh. Kaya nga dapat tayo ay nakaprepare. Ano kailangan natin? Laging manalangin. Laging manalangin. Sabi diyan sa Matthew 26:41, kayo'y mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapwat, mahina ang laman. Mahina ang ating laman. Madali tayong bumaksak. Madali tayong sumunod. Di po ba? Yung bata, di ba? Bago pa lang naglalakad, ano mangyayari? Parating bumabaksak yan, tumutumba. Itatayo natin. Ngayon ganun na naman. Pero katagalan yan, magiging matatag yan. Basta't patuloy lang. Kailangan tayo kayo'y mga puyat, sabi rito, at magsipanalangin upang huwag kayo magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapat mahina ang laman. At pangatlo, ay huwag natin subukin, not entertain the works of the devil. Huwag natin subukin yung kanyang kapangyarihan, kalakasan. Tayo ay babaksak. Hindi natin siya nakikita eh. Anong kailangan natin? Ang Panginoon. Humingi tayo ng lakas, tulong sa Panginoon. Sabi sa James 4:4 sa pangalawang bahagi, sabi, sino nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan, magiging kaaway ng Diyos. Kasi nga, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga commercial ang nangingibabaw, nakikita natin, napapanood natin, nakakaakit tayo at kuminsan nadadala tayo nung aagos ng mundo. Maganda yun gusto ko yun bagay sa akin yun Yan, ang nagiging daan para tayo ay unti-unting mapalayo sa Panginoon. Kaya kailangan sinisiyasat natin ang ating sarili at huwag natin subukin yung kapangyarihan ng dyablo. At meron po akong pastor noon, talagang mahusay siya. Lalo na pag yung merong mga pagdidebate, siya yung pinadadala eh. Ngunit, siya po ay nag-resign. Bakit? Kasi ganun. Kinulang siya. Meron siyang mga asawa at mga anak. Kaya kung ano-ano pinasok niya bilang ahente. Nagtiwalag siya sa pagkapastor. Nakakalungkot, di po ba? Maganda na yung katayuan niya eh. Napahalo siya sa takbo ng mundo. Huwag natin subukin, ang kapangyarihan ng dyablo. At tingnan natin si Kristo, yung halimbawa ni Kristo. Di ba? Dun sa bundok, di po ba? Nung 40 days, 40 night, siya ay tinukso, di ba? Ng dyablo. Ngunit, paano siya nagtagumpay? Ginamit niya ang words of God. Ito yun. Salita ng Diyos. Kaya kailangan kabisado natin ang salita ng Diyos. Ito yung ating magiging puhunan sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. At hindi mo kayang labanan sa sarili mong pamamaraan at lakas, kundi humingi ng tulong sa Diyos upang mapaglabanan ang kanyang tukso. Kita natin si Jose, di po ba? Joseph na anak ni Jacob, ilang beses na tinutukso nung asawa ni Potiphar, di po ba? Siya'y tumatakbo hanggang ika nga siya mapagbintangan at makulong. Pero hindi siya nagsisi. Sapagat ang Panginoon ay nasa kanya. Dahil tama yung kanyang ginawa eh. Tama po eh. Sa ating pong pagtatapos, laging maging handa sa lahat ng oras sa pamaraan ni Satanas upang hindi mahulog sa tukso at magkasala.
Bawat bahagi, sabi nga, ng ating katawan ay mayroong proteksyon. Yung sa bewang, di po ba? Yung babasahin natin, tinatawag nating yung kasuutan ng Diyos o kagayakan ng Diyos o armor of God. Mula sa baywang, yung breastplate, sa paa, yung panyapak, yung turbante, helmet, at yung tabak ng siyang salita ng Diyos. Yun yung panlaban, di po ba? Kasi halos lahat yung mula ulo, di ba, ay puro pang proteksyon sa kaaway. At kung babasahin natin yung mapakaganda po nitong sa Ephesians chapter 6. Kasi lahat yan protektado ka mula ulo hanggang paa. Ngunit yung likod ay wala. Walang proteksyon. Kaya anong kailangan natin, Tingnan po natin yung banggit dito sa sa Ephesians chapter 6. Ayan, tingnan po natin yan. Para ika nga maglakas loob tayo sa tuwina, yan ang ating gawin. Ito sa verse 18, sabi sa Ephesians 6:18, sabi rito, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Kasi tinitingnan niya yung gayak ng mga soldier na Roman soldier. Talagang mula ulo hanggang paa meron silang protection, may panlaban. Ngunit yung kanilang likod ay open. Kaya hindi sila pwedeng tumalikod. Hindi po sila wala pa sa bokabularyo nila yung tumalikod umatras Kaya sugod po. Kaya kung dumating man yung mga kabigatan sa kanila, panalangin. Ganyan tayo, At hanga rin ako sa mga kapatiran natin dito na sa tuwina ay nananalangin. At hindi lang kanyang pamilya, kundi yung mga kapatiran. Sana maging mapanalanginin tayo, bawat isa, sa lahat ng sandali, ng ating buhay. Okay, tandaan po natin, ang kaaway natin. Bagamat hindi natin nakikita, ay pwede nating matalo yan. Basta't ika nga, nasa Panginoon tayo. Sumunod tayo sa kalooban ng Diyos at manalangin tayo sa tuwina. Mangagpuyat daw tayo, di po ba? Ibig sabihin, sa tuwina tayo ay manalangin. Manalangin tayo ng walang patid sa anumang oras ng ating buhay. Okay, salamat po at tayo po ay manalangin. Ama, muli salamat po sa gabing ito at dalayan nga po namin na pangunahan kami sa aming buhay bilang mga manampalataya. Alam po namin sa aming kapaligiran nandyan po ang kaaway, hindi lamang sa aming kapaligiran, mismo sa aming sarili, Panginoon, ang aming laman, Panginoon. Na kung minsan ay lumalabas ang lumang pagkatao nito at kung di namin maingatan, kami nga ay babaksak, Panginoon. At nandiyan ang mundo, Panginoon, at lalo na ang aming kaaway na si Satanas. Tulungan kami, Panginoon, sa tuwina na aming mapagtagumpayan ang kanya pong mga palaso, mga tukso, Panginoon. At sa gayon ay kami po ay maging isang magandang patotoo. Halimbawa, hindi lamang sa iglesia, sa aming tahanan, at sa lahat ng mga tao sa aming pong paligid, Panginoon. Ikaw pong may taas, at mabigyan ng kapurihan, Panginoon, sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus, Amen. Okay, magandang gabi po muli. At tayo po ay dadako sa ating pagbibigayan. Ang ating pong teksto ay sa Lucas 16, verse 10 and 11. Sabi rito, ang mapagtapat sa kakaunti ay mapagtapat din naman sa marami. At ang di matuwid sa kakaunti ay di rin naman matuwid sa marami. Verse 11, Kung kayo nga'y di naging mapagtapat sa masamang kayamanan, sino nga ang magkakatiwala sa inyo ng mga tunay na kayamanan? Okay, dumako po tayo sa Panginoon. Ama, muli sa iyo ang kapurihan at kalwalhatian sa sandaling ito, sa amin pong pagbibigayan. Dalangin nga po namin na naway maibigay po namin ang nararapat at sa gayon ay kami maging
daluyan ng biyaya ng iglesia sa lahat ng pangailangan nito, maging tulong, Panginoon, sa mga humahayo upang iyong salita o ebanghelyo ay may bahagi sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, maging kanila pong kaloob. Ang lahat ng ito ay amin tinatagbit, pinasalamatan sa pangalan ng Jesus. Amen. Tayo po ay magpasalamat sa laligam na salapi. Ama, salamat po sa iyong mga anak na bukas hindi lamang ang kanilang bulsa, kundi ang kanilang palad sa pagkakaloob ng dalangin po namin, pagpalain ang kanilang kabuhayan, kanilang trabaho, kanilang pisikal na pangatawan, palakasin, at patuloy na gawin ng Panginoon nang matuwid ang kanilang mga gawain. At alam po namin na hindi mo kami pababayaan sa lahat ng aming pangailangan sa araw-araw. At naway dalangin po namin na pagpalain mo, Panginoon, ang nalikom na salapi at patuloy na magamit para sa pangangailangan ng iglesia at patuloy na maibigay din ang nararapat sa mga taong nangangailangan ng tulong, lalo na ang mga misyonaryo. Salamat po sa lahat ng ito sa pangalan ng Anak na si Jesus. Amen. Tayo po muling tumay lahat para po sa ating huling awitin, As the Deer. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship
Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito. Salamat po sa iyo pong pangunguna sa aming gawain, maging sa bawat isa na mayroong ginampanan tungkulin, at maging sa amin pong mga kapatiran na ginamit po ang oras na ito upang sila ay maging makakabahagi sa amin pong panambahan. At lalo na nga po doon sa mga nasa tahanan, ikaw po ang manguna at mamahala at naway sa mga susunod na mga gawain na katulad po nito ay sila ay aming makasama, nagpupuri at nagluluwalhati sa iyong pangalan. Hinihiling po namin, Panginoon, ang iyo pong patnubay sa aming sama-samang panalangin. Ikaw po ang duminig ng aming pong mga karaingan at bigyan kami ng puso, Panginoon, na aming intayin ang katugunan sa aming pong mga panalangin. Ama, salamat po at ingatan ang bawat isa sa aming pag-iwahiwalay sa gabing ito tungo sa aming mga tahanan. Lahat po ito ay aming dalangin sa pangalan po na Anak na si Jesus. Amen. Okay, magandang gabi po.